So, very nice idea mula dito sa Bren. At dahil dyan napakalakas ng kanilang, kumbaga yung makikita natin yung graph nila dito, sobrang nasa gitna. But Balance for Onyx, mas late game yung kung gusto nilang maabot. And ang surprising sa akin dito, no, yung wave clear na may malaking kalamangan ng Onyx. And ang laking bagay din ng wave clear in this meta dahil minsan kapag lugi ka na ng 8K, 10K, nakakita, ilang beses na tayo nakakita, no, in Season 12 kung saan may 10K gold lead na tapos biglang hahaba pa yung laro. It's usually happening sa mga RSG and Onyx games kung saan nagiging napaka-importante ng wave clear. Pero ito na nga ang game number 2. Matutuloy kaya ang trend ng Onyx Philippines na makakasecure sila ng game ng isang laro laban sa kanilang mga kalaban o ito na ba ang katapusan ng trend na yon? It's AP Brenna trying to secure the sweep. Mapipigilan kaya sila ng Sonics? Yeah, debut game din pala no ng isang Lolita in Season 12. So parehas bago ang ipinamalasan ng Onyx Philippines at AP Bren. Pero kung tututukan natin, kung pabilisan lang ng farm, habol talaga yung back siya dyan eh. One of the best junglers in the current meta, AP Bren, still going with that backshot. Si Flap TZ, same hero din lang ang kanyang gagamitin. Pero tignan natin, ang Game 1 MVP natin na si Super Marco na nakakarry na isa sa mga naging signature pickup niya in his rookie season. That's right. And that was around Season 10 of MPL. Yep. Dumating sa point, di ba, na wala siyang talo gamit yung carry na yun. Now, you mentioned about kaya ba ng Onyx na kumuha ulit ng isang game versus 23. Tingin ko draft-wise, kaya-kaya. So, ito yung differences na mapapansin ninyo. Nets going in for the agility instead na yung Swift. Kasi ito si Super Marco, yung clone niya kanina, naka-Swift. At alam natin, attack speed kasi yung dagdag. Siya, movement speed yung kanyang pinili on this Claude. At kung papansinin, wala siyang sprint. No? So, nag-purify siya. Ito yung mga considerations kapag gagawa ka ng emblem set mo bilang marksman. Kung ano yung spell na gagamitin mo ay dapat umaayon din yung emblem set na pipiliin mo. At dito natin makikita no, na talagang pinag-iisipan ng ating mga pro teams mula sa pickings, pati na rin sa mga emblem choices. Isa ito sa mga trabaho ng coaches natin at pati na rin ng mga players na i-research. At unang pagong natin ay lalabas na nga Onyx Philippines ang maraming nakapwesto around that area. Pero mid lane naman ata ang kanilang uunahin dito. Tama yung stun o yung charge mula kay Rapidut. Pero mabilis ang clear wave lang eh. Ang hihinatid dito ng AP Bren para makapwesto sila ng mas maaga sa unang 30 na ating game. Nandun si Flap TZ. Pinagsasata. And this time, in One's Fury, knock up dito kay Flap TZ. At si Escalera makakuha ng unang double flicker. 2 members ang nakuha ng penalty zone. Pero sapat nga ba yung damage ng kanilang kupunan? Andun na naman yung knock-up. Owen dito ay lumalayo rin. Tapang Cyclone Eye. Pero magkakasabay. Pero wrong turn para dito kay Cram. You looking for the burst down at mukhang makakahanap sila ng isa. Magbabayad si Cram at kalahati na ang buhay ng pinakaunang pagong. Kyle TC, pumipwesto. Sino makakuha ng unang turtle? Owen, andun yung flicker at yung damba. Minowan's Fury para kay Owen at naabutan si Escalera sa pagkakataon na yun. 2-4-2 naging palitan sa mahabang clash na naganap. At rekta invade naman ang call dito ni Kyle TC. At ang makakakuha nito ay walang iba kundi si Ryzen pa rin. At Stumaker na lang. Alam mo naman, Wolf, kapag hindi mo naagawan, at least asarin mo na din. Alam mo na lang. Dun sa may top lane, by the way, rare miss mula dun kay Super Marco. At ang nangyari, denive ni Super Marco dun si Nets. Nets had Purify at sabi nga natin, meron siya agility. Kaya naman, na-deads doon yung ating carry. And actually, ang medyo malala pa nun is nawalan siya ng isang wave. That means na Super Nets, si Nets ay... Pwede naman. So, pwede naman. Pwede Si naman. Nets ay magiging masaya dun sa naging exchange na yon. Ang kagandahan dito is gold lane para sa Onyx na sinabi natin, di ba nakita natin sa graph yung late game, dun sila nakaasa at maganda agad yung start. Look at that, 400 or 300 gold lead mula kay Nets. Yeah, and this item build is brought to you by FWD Life Insurance. Makikita natin na napakakunat pa rin ng backsha in this game. At may kalamangan ang Bren Esports na 1,000 lamang. This is very much the same sa ating game number 1 kung saan nakalamang ng maaga ang AP Bren. And kapansin-pansin nila, Escalera dito, tutulong na siya para sa setup. Kinuha niya yung Minowan's Fury para if in case man na mabitinan sila and Rapidut ay hinahabol. Pop na rin yung Turkish Puissance mula dito kay Kyle TZ. Pero sabi nila, wag na nating habulin kasi ilang segundo na rin lang naman, mabubuhay na yung second turtle ng game.
20 seconds at pangalawang turtle na to ay magiging importante for Onyx if gusto nilang ipantay ang ating gold lead. Pero mukhang purple muna, pero may nahanap sila! At nawala lamang ng parang bula si Cram. This is going to be crucial for Onyx. 4v5 scenario. Mukhang i-give na nila ang turtle na to. Yeah, feeling ko ibibigay na nga na talaga nila itong turtle na ito kasi walang pa-box out, walang kumbaga makikipag-body-body dito kay Kyle TZ if ever. Pero ibang klase na ang nagaganap ngayon, ha? There'll be exchange sa may top lane, outer turtle shields, and probably yung Torre na rin mismo, madedepensahan pa ng AP Bren. Isang bagay din na maganda na ginawa ng AP Bren is pinunch nila si Cram na naglalakad dun sa may river area. Sa may isang bush at nakakuha pa sila ng isang kill instantly. Parang tinatlo nila na kinumitan agad nila ng ultimates, knowing full well na kapag wala si Cram sa team fights, easy turtle takes para sa AP Bren yun. Kumbaga dalawa lang ang frontline ng Onyx Philippines dito. It's Cram and Rapidoot. Kung mawala ang isa, ang laking dagok na for Onyx Philippines to secure certain objectives. Tignan natin ang ating gold earned. Ang ating mga gold laners may kalamangan si Nets ngayon na 100 lamang pero grabe na si Few. First kagad nila, Petrify! Sakto sa dalawang members mula sa Onyx Philippines. Nagwala na rin dito sa Escalera pero may pagsagot kay Oakwen. Dalawa mapapatay nila, make it 3. Para sa kubunan ng AP Bren, masyadong malayo si Nets pero maiispat ang kagad siya dito ng KRTC at ang Torre sa gitna ay mapapabagsak nila. 3-4 none lamang ang AP Bren. Tignan natin ang ating item builds. Mukhang lumalayo na nga. Nakita na sa items pa lamang ang 3,000 kalamangan ng AP Bren. Saan ba natin nakikitang mag-translate yun? We can see na sobrang comfortable yung kanilang Explain, no? dito. Explain, pati yung kanilang mid lane. Explain, of course, Flap TZ, makunat-kunat rin. Eventually, magkakaroon na ng Bloodlust Axe after niya nung kanyang Hunter Strike na meron na siya ngayon. Tapos, yung si Feud, kita mo naman, damage dealt. Siya yung pinakamataas dahil dun sa napakaagang Genius 1 niya. Yun nga yung dahilan kung ba't natunaw doon si Cram dun sa may right side ng river. Tapos, bandang gitna naman, nakita nyo, hindi man lang nakagalaw doon yung Terisla na may Body of Smith pero hindi kinaya yung damage output ni Few. Grabe ka na doon, Flap! Ang sakit nun! Grabe, pinagsasapak. Combo. Hindi umabot yung mga dash dito ni Ryzen. Actually, wala rin naman siyang kakapitan kapag dumas siya. And, well, grabe ang pagsagot ni Flap DZ. At since walang jungler ngayon ng Onyx Philippines, maaaring libre ito para sa AP Bren. Very dominant early game for AP Bren. At mukhang masesecure na rin nila ang pangatlong pagong. That means 3 turtles, all turtles of the game ay papupunta sa kamay ng AP Bren. And this is really bad for Onyx Philippines. Nakaisa na kanina ang AP Bren. And this might just be the first sweep na mararanasan nila if hindi sila makabawi come late game. Nakinets na talaga ang bola ngayon. At Onyx, kailangan nilang i-activate yung kanilang Cloudwell. At least mag-make ng space para sa Cloud nila. Wag, i-hold nila yung mga torre. Make sure na meron silang farming spots pa rin. Dahil at this point, AP Bren na talaga yung may hawak ng ating lead, ng ating momentum. AP Bren are looking... Nag-exhort boots si Few. Of Kumbaga nakita na natin yung roam boots na pinick up ni Few. Actually ako medyo confused pa rin ako eh. Ano nga ba ang ginagawa nun at this phase of the game? 8 minutes in eh. Super confirmed na natin na it doesn't matter kung anong robot piliin mo. Wala. Kung ano na talaga yung mahanap ng daliri mo. Mapindot. Kasi you will never reach to a point na ma-activate naman yung blessing dahil yung blessing ay dapat lagi kang lowest gold for a certain time. Unless mag-sacrifice si Few na siya yung pinakamababa, it will be different. Pero hindi mo na talaga maabot yung blessing. So, kahit ano talaga, piliin mo. Kahit anong colorway ng Exort Boots, okay na. So, ang sinasabi mo ba sa akin dito, Wolf, ay pampapogi lang ang roam na yan? O Hindi naman. may gamit pa rin? Meron pa rin usage. Kasi naman, nakakuha ka pa rin ng 20% gold sa assist na extra. So, pampabilis siya ng farm, kumbaga. Basta nakakuha ka ng assist. Ay. Yun pala yun. Maraming Okay. salamat, Wolf. Kasi hanggang ngayon ako confused pa rin talaga ako bakit nga ba nag-exhort boots. Pero Exactly. yun nga. And para sa konteksto, ang exhort boots, tinawag natin ganyan dahil pinauso ito ni exhort around season... Last season. 11. Last season. Season 11 of MPL. But still, AP Bren ang may hawak ng kalamangan ngayon ay 6K gold lead at mag-ahanap na naman si Few ng pwedeng patayin. Kaya pala, napakabilis ng pagtunaw ni Few. Maximum magical penetration para sa kanya. Genius 1 and yung Divine Glaive. Pero napakabilis din ng pagbasag ng Torre dito sa may bandang ibaba
Ngayon, Super Marco, hanggat wala pang nakakakuha at nakakaabot sa kanya sa likuran, magtutuloy-tuloy ito. And this might just be a very fast Lord para sa side ng AP Bren dahil carry lineup sila. Si Cram makakasili pero masyado na atang late. That's the Lord secured for AP Bren. Masyado ring malayo dito itong si Ryzen. Na ano siya na nakuha siya ni Flap TZ. Kumbaga sa basketball, na box out. Nakita niya na, andito si Ryzen, sige, ituloy nyo na lang kagad yan. At ngayon, tuloy-tuloy din ang paglaki ng hold mula dito sa AP Bren. Last time around na nakikita tayo ng ganito kalaking gold lead ay nabaliktad din ng RSG o ng Onyx during that time. May 10k gold lead even. AP Bren with an 8k gold lead at isang carry na isang kill lamang pero napakayaman. Ano nga ba ang kailangan gawin ng Onyx Philippines dito to dig themselves out of this hole? Talagang operation defense para sa Onyx. Honest defense talaga. Sacrifice na yung mga outer turrets. And, try nila makakuha ng farm at maging kontento na sila dun sa shared farm na meron sila. Etong lead ng AP Friends, lalaki lang to. Taste pogi na lang talaga magagawa ng Onyx. Kailangan talaga magtiis kapag pogi ka. Kaya pala kanina pa nahihirapan si Burrito. Oo nga Onyx Philippines ngayon, dedepensa na with the Lord up top. Here comes the view. Tutunawin na kaagad nila si Cram na ngayon. Walang tinamaan. Laban si Open dito with the flicker. May no one's fury. Mapapablazing naman si palayo si Nets. Pero bababa ang mga buhay nila. Lalayo na rin muna dito si Escalera. Maghahanap ng target. Ang gumuna ng AP Bren. Gitna ba ang kanila magiging punteriya pero magiging successful ang pagdepensa mula sa Onyx Philippines. Pero hindi pa kasi tapos ang AP Bren. At View. yung mga puncture and Phantom Execution. Habulin sana si View. Oh no, Ryzen! Wala siyang dash. And Flap easy with a kill. 4 members mula sa Onyx Philippines ang natitira. Pwede actually mag-transition dito sa may bottom lane, ha? Nabait sila ni Feudon Oo. and still a perfect game for the idol ng mga kids. Ito yung sinasabi nilang since season 1 to season 12 ay hindi pa rin naglalak ang mga daliri niya. Ay, tutuloy nga ito ng AP Bren. Ngayon si Cram ba ang magiging puntira nila? Walang flicker itong si Cram for the next 70 seconds. Talagang si Super Marco dito, isa lang ang target ko. Kung biceps ako ngayon, magba-biceps lang ako. Naubos ang mga tori doon. Gonna be difficult kasi first lord lang yun para dito sa Onyx. Sabi nga natin, ang kanilang pwedeng gawin dito ay mag-tease pogi. And very commendable yung pinapakita ni Few. Yung ankle breaker na ginawa niya at nag-fleeting time. Si Idol. Yan ang build ng mga nakapag-snowball na. Wow. Oh. Sobrang confident ngayon ni Few na kapag fleeting time na bakit nga ba surprising ito, Wolf? Usually kasi nag-full damage ka kapag ikaw ay post-4 na kadita. Yep. Bihira talaga mag-fleeting time sa isang post-4 kadita. So, naintindihan ni Few na isa siyang utility sa ngayon. Meron siyang damage, makati pa rin yung kanya ulti. Pero ang gusto niyang habulin is yung mga assists. Ngayon meron siyang 4 assists. Na syempre, kapag yung fleeting time ay laging available yung Aray ultimate. mo! Oh my Aray gosh! ko! Grabe yung mga sapa, Flap, TC dito. At makakapagpatumba din na sila ng isa. Si Cram ay mamamatay. Habulin na si Escalera dito. Hindi susuko si Kyle TC. Flicker na gamit na rin. Habang Minuman's Fury, makakasurvive lang siya ng bahagya pero hindi pipigilan ng AP Bren flexing their muscles. Habang si Ryzen ngayon ay Gwen! Doon yung flicker and Minuman's Fury. Habang yung ultimate ni Rabbit na hindi na niya makakasa. At ang kupunan ng Bren Esports ay masisecure na ang serye na ito. At sa pagbasag ng crystal, makikita natin na na-sweep ng Bren Esports in this winning moment is brought to you by FWD Life Insurance.